Ang hiwaga ng Ebanghelyo ni Kristo dito tayo sa karunungan kaalaman katotohanan at katiyakan kaligtasan. Usapin. Ano ang ibig sabihin ng pagsunod kay Kristo? Sa mga Ebanghelyo, Mateo, Marcos, Lucas, at Juan, ang utos ni Jesus na, "Sumunod ka sa akin," ay paulit-ulit na mababasa. Mateo Kapitulo 8 versikulo 22, 9:9, Marcos Kapitulo 2 versikulo 14, Lucas Kapitulo 5 versikulo 27, Juan Kapitulo 1 versikulo 43. Sa maraming pagkakataon, tinawag niya ang 12 lalaki upang maging mga apostol, Mateo Kapitulo 10 versikulo 3 hanggang 4. Ngunit sa ibang pagkakataon, sinabihan niyang sumunod ang sinuman na nagnanais ng kanyang maibibigay, Juan Kapitulo 3 versikulo 16, Marcos Kapitulo 8 versikulo 34. Sa Mateo Kapitulo 10 versikulo 34 hanggang 39, malinaw na ipinahayag ni Jesus kung ano ang kahulugan ng pagsunod sa kanya. Kanyang sinabi, "Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabanan ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyenang babae. At ang kaaway ng isang tao'y ang kanya na ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito." Ang pagdadala ni Jesus ng tabak sa lupa at ang pakikipaglaban ng bawat miyembro ng pamilya sa isa't isa ay masasabing marahas na salita pagkatapos sabihin ni Juan ang mga salitang, "Ang sinumang mananalig sa kanya ay hindi mapapahamak," Juan Kapitulo 3 versikulo 16. Ngunit hindi kailanman pinalambot ni Jesus ang katotohanan kundi direktang sinabi na ang pagsunod sa kanya ay magreresulta sa maraming mahihirap na desisyon. Minsan, nakakatukso ang pagbalik sa dating buhay. Nang magturo si Jesus mula sa ang mapalad, Mateo Kapitulo 5 versikulo 3 hanggang 11, hanggang sa kanyang pagharap sa krus, maraming sumunod sa kanya ang nagpasyang tumalikod, Juan Kapitulo 6 versikulo 66. Maging ang mga alagad ay nagpasyang tumalikod sa kanya noong gabing siya'y hulihin. Iniwan siya ng lahat na kanyang mga alagad, Mateo Kapitulo 26 versikulo 56, Marcos Kapitulo 14 versikulo 50. Noong gabing iyon, ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugan ng pagkabilanggo at kamatayan. Sa halip na isapanganib ang kanyang buhay, 3 beses na itinato ni Pedro si Jesus, Mateo Kapitulo 26 versikulo 69 hanggang 75. Ang pagsunod kay Kristo ay nangangahulugan na siya ang magiging lahat-lahat sa atin. Ang bawat isa sa atin ay may sinusundan sa buhay, kaibigan, kultura, pamilya, makasariling hangarin, o ang Diyos. Isa lamang ang maaari nating sundan sa isang panahon, Mateo Kapitulo 6 versikulo 24. Sinabi ng Diyos na hindi tayo dapat magkaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya, Exodo Kapitulo 20 versikulo 3. Deuteronomio Kapitulo 5 versikulo 7, Marcos Kapitulo 12 versikulo 30. Upang tunay na makasunod kay Jesus, hindi tayo dapat sumunod sa ibang bagay. Sinabi ni Jesus sa Lucas Kapitulo 9 versikulo 23, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin." Hindi maaari ang isang alagad. Gaya ng ipinakita ng mga alagad, walang sinumang makasusunod kay Kristo sa kanilang sariling kakayahan. Ang mga pariso ang magandang halimbawa ng pagtatangka na sumunod sa Diyos sa sariling lakas. Ang kanilang sariling pagnanais ay nagbunga lamang sa pagmamataas at maling pangunawa sa buong layunin ng kautusan ng Diyos, Lucas Kapitulo 11 versikulo 39, Mateo Kapitulo 23 versikulo 24. Ibinigay ni Jesus sa mga alagad ang lihim sa tapat na pagsunod sa Kanya, ngunit hindi nila iyon agad na unawaan. Sinabi ni Jesus, "Ang Espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang,
ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu, at pawang buhay, Juan Kapitulo 6 versikulo 63. At sinabi niya, dahil dito'y sinabi ko sa inyo, na walang taong makalalapit sa akin, maliban na ipagkaloob sa kanya ng Ama, T. 65. Namuhay ang mga alagad na kasama si Jesus sa loob ng 3 taon, natuto sila, nagmasid at nakilahok sa kanyang mga himala. Ngunit sa kabila nito, hindi rin sila nakasunod sa kanya ng buong katapatan sa kanilang sariling lakas. Kailangan nila ang katulong. Ipinangako ni Jesus ng maraming beses na kung aakyat na siya sa Ama, padadalhan niya sila ng isang katulong ang banal na Espiritu, Juan Kapitulo 14 versikulo 26. 15:26. Sa katotohanan, sinabi niya sa kanila na ang kanyang pag-alis ay para sa kanilang ikabubuti dahil hindi darating ang banal na Espiritu kung hindi siya aalis, Juan Kapitulo 16 versikulo 7. Nananahan ang banal na Espiritu sa puso ng bawat mananampalataya, Galacia Kapitulo 2 versikulo 20. Roma Kapitulo 8 versikulo 16, Hebreo Kapitulo 13 versikulo 5, Mateo Kapitulo 28 versikulo 20. Sinabihan ni Jesus ang kanyang mga alagad na hindi sila makakapagsimula na magpatotoo tungkol sa kanya, hanggang hindi sila napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas, Lucas Kapitulo 24 versikulo 49, Gawa Kapitulo 1 versikulo 4. Nang dumating ang banal na Espiritu sa mga unang mananampalataya sa aklat ng mga gawa, bigla silang nagkaroon ng kapangyarihan na sumunod kay Kristo maging hanggang kamatayan kung kinakailangan, Gawa Kapitulo 2 versikulo 1 hanggang 4, 31 minuto pasado alas 4, 59 minuto pasado alas 7:60. Ang pagsunod kay Jesus ay pagsisikap na maging kagaya niya. Lagi niyang sinunod ang kanyang Ama, kaya't iyon din ang ating dapat na pagsikapang gawin, Juan Kapitulo 8 versikulo 29. 15:10. Ang tunay na pagsunod kay Kristo ay nangangahulugan na siya ang ating amo. Ito ang ibig sabihin na siya ang Panginoon ng ating buhay, Roma Kapitulo 10 versikulo 9. Unang Korinto Kapitulo 12 versikulo 3, Ikalawang Korinto Kapitulo 4 versikulo 5. Bawat desisyon at pangarap ay dapat na sinasala sa pamamagitan ng kanyang mga salita na ang layunin ay luwalhatiin ng Diyos sa lahat ng bagay, Unang Korinto Kapitulo 10 versikulo 31. Hindi tayo maliligtas dahil sa mga ginagawa natin para kay Kristo, Efeso Kapitulo 2 versikulo 8 hanggang 9, kundi sa pamamagitan ng kanyang ginawa para sa atin. Dahil sa kanyang biyaya, nais nating bigyan siya ng kasiyahan sa lahat ng bagay. Ang lahat ng ito ay ating makakayanan kung hahayaan natin na ang banal na Espiritu ang kamontrol sa lahat ng aspeto ng ating buhay, Efeso Kapitulo 5 versikulo 18. Ipinaliliwanag niya sa atin ang kasulatan, Unang Korinto 14 minuto pasado alas 2, binibigyan tayo ng mga espiritual na kaloob, Unang Korinto Kapitulo 12 versikulo 4 hanggang 11, inaaliw tayo, Juan Kapitulo 14 versikulo 16, at ginagabayan, Juan Kapitulo 14 versikulo 26. Ang pagsunod kay Kristo ay nangangahulugan na isa sa pamuhay natin ang mga katotohanan na ating nalalaman mula sa kanyang mga salita at mamumuhay na parang literal na kasama natin si Kristo sa araw-araw nating mga buhay.